Ay, Miss DJ, Mr. Ted, sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Ma'am Mary, naaalala ko, kausap po namin kayo last March 24 at yung problema niyo Oo. po dyan sa port na congestion, ang sabi, hopefully maayos na. Kamusta po ba? Yun pa rin po bang problema ngayon o naasikaso na? Yes, malaking problema. It's getting worse than March talaga. Normally, itong gantong congestion na sinasabi is during bare months, yung BC, ang BC port, no? But it seems like ngayon, all year round na eh. Since July last year hanggang ngayon, napakalaking problema pa din ng aming problema sa container returns na yan. Kaya nagpo-cause ng congestion. Oo. Okay. Oo. Ma'am Mary, para lang mas maintindihan ng publiko, ito pong problema ng truckers and ng iba pa pong mga negosyante dito sa port congestion, kanino po dapat ito na pagsasaayos? Sa BOC, sa PPA, sa terminal operators? Kanino po dapat yan? Dapat joint yun lahat eh. Kahit kaming tracker, lahat ng port stakeholders should be responsible. But number one is the shipping line. Port operators, container yard operators, kaming mga tracker, importers, dapat kami joint effort yan para ma-resolve yung issue. But most especially the one responsible for it is Bureau of Customs and CPA because they were the two government agencies na nakakaalam ng movement ng container. Sila yung nakakaalam ng nitty-gritty ng operation. So, hanggang ngayon, we are just waiting pa kung ano ang magiging action ng Bureau of Customs at saka ng PPA. But then, mayroon naman silang mga commitment before, yung sinabi mong nag-usap tayo ng March, sinasabi nila they will address it and they will be looking some legal options or legal maneuvering for kung paano mariresolve. Pero hanggang ngayon, we are still waiting. So, still waiting, March, mga halos 2 buwan na po. Kailan po ang huling ugnayan ninyo dito sa PPA at BOC? Kahapon. Kahapon po. Noong Tuesday pala. Oo. O ano daw pong balita dito po sa pangako we nila? had a meeting. Oo. Well, sinabi nila na they will keep on reminding the commissioner. Sabi nga nila, it's the other way around. Ang commissioner daw ay laging sila sinasabihan, tinatanong kung ano na ang status. Yung during our meeting last Tuesday, it is not only the tracker and the broker involved. Bigger company organization like PCCI, yung Chinese Chamber of Commerce, yung FF Filipino Chinese Chamber, andun lahat. At talagang sila, yung Indian Chamber nandun na rin kasama namin kasi gusto namin sila ma-involve na sa problema dahil sila rin ay nasasaktan na sa malaking charges na nai-incur na nai-pass on sa kanila because of this situation. Na pwede ring mapasa sa consumers pag hindi po talaga yan agad na resolba. Yes, definitely. Oo. Kasi yung tracking rate dati na say 10,000, by now siguro mga 30,000 triple because of this situation. Delayed in the release, delayed in the return of MC, lose opportunity, a lot of rental of the equipment. So, kailangan talaga kailangang mag-increase. Kaya nasasaktan na rin yung mga importers and, of course, yung kanilang storage, demurrage, detention. Ang nangyayari pa ngayon, kalimitan, yung mga kargamentong dapat dumating na dito, ibinabalik sa origin. Kaya yung isang issue na sinasabi nga ng mga importers, yung kanilang supply, bayad na nila sa China, ikinarga sa barko, hindi maibaba dito, ibinabalik ulit sa China. So yung pera nila, naiipit doon. Yan ang pinakamalaking effect sa mga importers. So, ma'am, kumbaga kapag nag-summarize po tayo dito, please, Ma'am Mary, ang mga problema nililikha, number one, ano po, yung mga
traders, importers, apektado ang kanilang gastusin at definitely po hahantong yan sa consumers. Ano po? Yes po. Oo. Okay. Pangalawa po, maliban doon sa kanila, sa inyo, ito hubay kasi ngayon, ang taas na nga ng diesel, ito hubay nangangahulugan din sa inyo pong gastusin nga kasi yung inyong turnaround apektado rin? Yes. Yung mas malaking increases yung turnaround kaysa sa pagtaas ng diesel para sa amin eh. Kasi yung pagtaas ng diesel, mayroon kaming support system na nakukuha sa aming mga kliyente. Pero yung hirap ng aming operations, ayan ang pinakamalaking crisis. It's even bigger than the oil crisis by now. So ma'am, bottom line, kaninyo, customs, PPA, etc., ano ba problema nila? Bakit hindi nila maayos ito? Pag tumawag kami kay Jay Santiago, mangangako. Pag tumawag kami dito kay Nepomuceno, mangangako. Ano ba problema nito? Kinakailangan pang ilapit na naman ito sa Presidente? Well, yun nga ang sinasabi nila. Mayroon silang ginagawang joint administrative order na ito ay kasunduan ng Finance, DOTR, at saka ng DTI. Ang sinasabi nila, it had been produced, nandyan na yan, forwarded na sa DOF for signature, sa DTI at sa DOTR. Yung down na yan, sinasabi nila, it will cover their authority sa shipping line. Kaya na lang i-regulate ang shipping line. Dahil ngayon, by this time, shipping lines always saying that nobody, no government agency is regulating them. So that's why they have this kind of efficiency in the service to us. So ang sinasabi, tumulong daw kami, sulatan namin ang DOF. So yung mga tatlong agency na yon na kung pwede i-fast track yung pagfirma doon sa JAW. Pero sabi ko nga, dahil may commitment naman si Commissioner Ariel at siya naman din ang nagsasabi na may personal relationship sa Presidente, sabi ko nga, is no other influential person na po pwedeng mag-resolve nito kundi si Commissioner Ariel. Ito hong mga shipping lines na ito, ano ang kanilang contribution sa problema? Ay, sila yung pinakamalaking problema. Sila yung pinakamalaking problema kasi, di ba, ganito yun, medyo, madaming technicalities, no? Ay, upon arrival ng barko, loaded yon, i-discarga sa pier. Itong pier, hindi rin nila ma-accept yung pagdiskarga dahil puno sa loob. So, problema na yon nung dalawa. Pagtapos namin ng clearing sa customs, lahat ng documentation, that will be the time namin ilalabas supposedly. Pag nalabas namin, saka namin dadalhin sa consignee to unload sa warehouse. Pero pagkatapos ma-unload, yun ang pinakamalaking problema. Yung empty container, hindi namin ma-return because no space on container yard available. It takes a week, 2 weeks. So, ang laking nawawala para sa amin at ang laki ng kasalanan na nga nila na hindi kami makasauli ng MP, yet sinisingil pa kami ng detention charges. Kaya sila yung number one dito namin, ang pinakamalaking problema. Yung pong container yard, who operates it at sino nagsa-charge doon? That is an extended facilities of the shipping line. Okay, so ito po ang inyo pong concern ngayon. May kumikita dito. Sino may pinakamalaking kita? Let's call a spade, ma'am. Basta may problema, may kumikita. Yes. Ang PTA kumikita part of the storage. Ang port operator kumikita rin of so many things. Yes. Ang shipping line kumikita ng malaki on the demurrage at detention. Ang CY, of course, ang dami nilang mga hinihingi kung kami para lang makasauli kami,
mayroong mga extra fees kaming binibigay, mga 2,000 hanggang 4,000 para lang masauli yung empty namin para kami makabiyahe at makapag-serve uli sa aming mga kliyente. Yan yung mga personalities involved diyan. Sino po ang tumatanggap sa inyong binibigay po na 2 hanggang 4,000? Yung mga container yard. Okay. Sige po. Ma'am, it's duly noted. Sorry. Alam niyo, tama si Diwa Gunigundo, si governor kahapon. Ang pinakamalaking problema natin, gobyerno. Sige po, ma'am, as usual po, hindi kami magsasawa dito. Tatawag kami, perhaps tomorrow, sa mga agencies na ito para makinig na naman po sa kanilang pangako. At pag hindi pa po, pag wala pa rin po nangyari, I don't know, anong magandang gawin dito, Chacha? Well, iparating na natin sa Pangulo, kagaya na sinabi mo kanina. Baka dapat nga umabot pa sa opisina ng presidente. Baka sakaling umaksyon na sila. Alam ka naman, tawagin mo ang NBI. Bakit? Anyway, May papahuli ka ba? Nagbibiro lang tayo. Okay. Sige po. Ma'am Mary, salamat po sa inyo pong paglalahad ng problemang ito at muli kami po'y katuwang po ninyo na makatulong po lamang na matulayan ang mga solusyon sa inyong problema. Salamat po, ma'am. Mr. Ted, Ms. BJ, salamat sa walang sawang pag-alalay sa amin. Thank you. Salamat po na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.